Nasubukan mo na bang maglaro ng Clash of Clans at Rise of Kingdoms? Tiyak kung ikay nag-enjoy sa paglalaro nito, ngunit ano bang napansin sa mga karakter? Mapapansin natin na may iba't ibang uri ng tao o karakter sa isang bayan o kaharian. May mga pinuno, may mga manggagawa, may mga sundalo at iba pa na may iba't ibang tungkulin, layunin at antas sa kanilang lipunan. At ito ay may kinalaman sa ating tatalakayin sa video ito. Ang video ito ay nakaangkla sa learning competency na natataya ang epekto ng strukturang panlipunan sa pag-unlad ng pamumuhay ng tao sa iba't ibang bahagi ng Asya at daigdig. Ano nga ba ang strukturang panlipunan? Ang strukturang panlipunan ay ang mga tiyak na bagay na nararamdaman o nakikita sa loob ng isang lipunan tulad ng institusyon, social groups, social status at kampanin o social roles. Unahin nating talakayin ang strukturang panlipunan ng lipunang Sumerian. Ang mga Sumerian ay nanirahan sa Timog Mesopotamia sa kasalukuyang Iraq, sa lugar na tinatawag na Sumer. Batay sa struktura, ang lipunang Sumerian na umusbong sa rehiyon ng Mesopotamia ay may malinaw at mahigpit na strukturang panlipunan. Ang sistemang ito ay nahahati sa iba't ibang antas o uri ng tao batay sa kapangyarihan, tungkulin at yaman. Ang malinaw na pagkakahati ng mga tao ay nagbigay ng kaayusan sa lipunan, ngunit nagdulot din ng hindi pagkakapantay-pantay. Una ay ang hari o lugal, sunod ang mga pari, maharlika at opisyal ng gobyerno, sunod ang mga lakal, artisano at magsasaka, at ang pinakamababang uri ang mga alipin. Ilarawan natin ang bawat isa. Ang hari o lugal. Sa lipunang Sumerian, ang hari o tinatawag na lugal na nangangahulugang dakilang tao ay ang pinuno ng lungsod-estado at itinuturing na pinakamakapangyarihang tao sa lipunan. Itinuturing na kinatawan ng mga Diyos sa lupa at may kapangyarihang pampolitika, panrelihiyon at militar. Sa ilalim ng kanyang pamumuno, tumago ang mga lungsod, umunlad ang kultura at napangalagaan ang kabiasnan ng mga Sumerian. Sunod naman ang mga pari o tagapamagitan sa mga Diyos. Ang mga pari o priest ay mga tagapaglingkod ng mga Diyos at tagapamagitan sa pagitan ng tao at ng mga makapangyarihang nilalang ng kanilang politeismong paniniwala. Politeismo, ibig sabihin, ay ang paniniwala sa maraming Diyos at Diyosa. Sila ang nangangasiwa sa mga ritual, seremonya at pag-aalay sa mga Diyos at Diyosa. Kapilang din sa kanilang tungkulin ang pagbasa ng palatandaan mula sa mga bituin, panaginip o kakaibang pangyayari. Pangalaga sa templo na hindi lamang lugar tasalan kundi sentro rin ng ekonomiya at edukasyon. Sila rin ay naging tagapagturo at scholar dahil maraming pari ang biyasa sa cuneiform at naging tagatala ng mga batas, kasaysayan at mga ritual. Dahil dito, naging makapangyarihan at iginagalang ang mga pari bilang tagapag-ugnay ng tao at Diyos sa sinaunang kabiasnan ng Sumer. Ikatlo ay ang maharlika at opisyal ng gobyerno o gabay ng bayan. Kabilang dito ang mga pinunong militar at tagapamahala ng mga lungsod. Sila ay tumutulong sa pagpapatupad ng batas at pangangasiwa sa ekonomiya. Sila rin ay taga-kolekta ng buwis, tagapangasiwa ng mga proyekto at tinutukan nila ang pagpapatayo ng mga irigasyon, kanal, pader at iba pang mga strukturang lungsod na pinagawa ng hari. Dahil sa kanilang tungkulin at kayamanan, sila ay may malaking impluwensya sa lipunang Sumerian at nagsilbing tulay sa pagitan ng pamahalaan at ng karaniwang mamamayan. Sunod ang mga lakal, artisano at magsasaka na nagsilbing pusod ng ekonomiya ng lipunang Sumerian. Sila ang bumubuo ng malaking bahagi ng populasyon ng Sumer. May sariling kakayahan at hanapbuhay, ngunit mas mababa ang katayuan. Magsasaka ang pinakamarami at sila ang bumubuhay sa ekonomiya ng kanilang lungsod-estado. Sila ay hindi lamang tagagawa ng mga produkto kundi tagapagpanatili ng kabuhayan at kultura. Sila ay nagsisiguro na may pagkain, kalakalan at kasangkapan ang buong lungsod-estado.
Sa pamamagitan ng kanilang gawain, naging matatag at maunlad ang kabyasnang Sumerian. Ang huli ay ang mga alipin na naging tahimik na haligi ng lipunan. Sa lipunang Sumerian, ang mga alipin ay matatagpuan sa pinakamababang antas ng strukturang panlipunan. Ang mga alipin ay mga taong walang kalayaan at pag-aari ng ibang tao, ng pamahalaan o ng templo. Kadalasan, sila ay bihag mula sa digmaan, mga taong nagkulang sa bayad sa utang, ipinanganak mula sa pamilyang alipin, at inialay o pinagbili sa templo bilang kabayaran. Bagamat mababang tingin sa mga alipin, sila ay kasangkot sa halos lahat ng aspeto ng produksyon at konstruksyon. Ang mga tagumpay ng kanilang kabyasnan, gaya ng mga dambuhalang templo, sistemang irigasyon at mga produktong agrikultural, ay naisakatuparan sa tulong ng kanilang pawis at sakripisyo. Paano kaya nakaapekto ang strukturang panlipunan sa pamumuhay ng mga Sumerian? Una, kaayusan sa lipunan. Ang malinaw na pagkakahati ng tungkulin at kapangyarihan ay nagbigay ng organisasyon sa pamahalaan, relihiyon at ekonomiya. Nagkaroon ng tiyak na papel ang bawat isa na tumulong sa kaayusan at kaunlaran ng lungsod-estado. Ikalawa ay ang pag-unlad ng kabyasnan. Dahil may mga espesyalisadong uri ng tao gaya ng mga pari, mga lakal at artisano, lumago ang sining, agham at kalakalan, gayon din ang relihiyon. Ang mga pari at scholar ay nakatulong sa pagsulong ng pagsusulat, matematika at astronomiya. Sunod ang hindi pagkakapantay-pantay. Bagamat may kaayusan, nagkaroon din na matinding agwat sa antas ng pamumuhay. Ang mga alipin at magsasaka ay bihirang umasenso. Ang mga desisyon ay karaniwang pabor sa mga nasa itaas. At ang huli, pagsuporta sa kapangyarihan ng hari at pari. Dahil itinuturing na banal ang mga pinuno, madaling na panghawakan ng kapangyarihan. Ginamit nila ang relihiyon bilang kasangkapan upang mapanatili ang kontrol sa mga tao. Ang strukturang palipunan ng Sumerian ay isang haligi ng kanilang kabyasnan. Sa isang banda, ito ay tumulong sa pag-unlad ng sining, agham at pamahalaan. Subalit, naging hadlang din ito sa pagkakapantay-pantay at pagkakaroon ng pantay na oportunidad para sa lahat. Kaya't masasabing ang strukturang ito ay may ambag sa pag-unlad ng pamumuhay ng tao, ngunit may kaakibat din itong mga limitasyon sa kalayaan at katarungan sa lipunan. Sunod nating talakayin ang strukturang panlipunan ng sinaunang Egypt. Saan ba matatagpuan ang sinaunang Egypt? Tama! Ito'y matatagpuan sa hilagang bahagi ng Africa malapit sa Ilog Nile. Ang strukturang panlipunan ng sinaunang Egypt ay mahigpit na hierarkikal. Ibig sabihin, ang bawat tao ay may tiyak na tungkulin at lugar sa lipunan. Ito ay nakahati sa mga antas na parang piramide kung saan ang pinakamataas ay ang may pinakamalaking kapangyarihan at yaman. Narito ang piramide ng strukturang panlipunan sa sinaunang Egypt. Makikita sa pinakatuktok ang paraon o ang pharaoh. Itinuturing na Diyos sa anyong tao at may absolutong kapangyarihan. Siya ay responsable sa kaayusan, batas, kalakalan at paniniwalang panrelihiyon. Sa ilalim ng kanyang pamumuno, umunlad ang kultura, ekonomiya at arkitektura ng kabyasnang Egyptian. Ano ang napapansin sa mga larawan? Tama. Bakit kaya laging mas malaki ang paraon sa mga iginuguhit na larawan? Ito ay dahil sa symbolic scale, isang paraan ng pagpapakita ng kapangyarihan at kahalagahan sa pamamagitan ng sukat ng katawan sa mga imahen. Ito'y simbolo ng kataas-taasang kapangyarihan. Ang mas malaking katawan ng paraon sa sining ay hindi literal kundi simboliko. Ipinapakita nito na ang paraon ay mas mahalaga kaysa sa mga ordinaryong tao, opisyal o kahit mga Diyos sa ilang eksena. Ito rin ay pagpapalakas ng imahen ng pamumuno.
Ginagamit ang sining bilang propaganda ng kaharian upang ipakita ang lakas at walang kapantay na pamumuno ng paraon. Napansin mo rin bang kulay asul o bughaw ang buhok ng mga paraon? Ang kulay asul sa buhok ng mga paraon sa mga sinaunang larawan ay hindi literal na kulay ng buhok nila, kundi ito rin ay simboliko. May malalim na kahulugan sa kultura at paniniwala ng mga sinaunang Egyptians. Ito'y simbolo ng Diyos at walang hanggan. Ang asul ay kulay na iniuugnay sa kalangitan at sa Nile River, mga simbolo ng buhay, kapangyarihan at kabanalan. Kapag asul ang buhok ng paraon sa sining, ipinapakita nito na siya ay banal, may kaugnayan sa mga Diyos at may kapangyarihan na hindi pangkaraniwan. Ikalawa ay kulay ng wig o helmet. Hindi tunay na buhok ang nakikita sa mga imahen, kundi ang nemes headdress, isang uri ng tela o headpiece na isinusuot ng mga paraon. Pinipinturahan ito ng asul o bughaw, kadalasan may gintong guhit upang magbukhang maringal at makapangyarihan. Ikatlo ay ang proteksyon laban sa kasamaan. Pinaniniwalaang may protektibong kapangyarihan ang kulay asul laban sa mga masasamang espiritu. Kaya ginagamit ito sa mga imahen ng paraon upang ipakita ang kanyang banal at ligtas na kalagayan. Ang mga paraon ay karaniwang namamana ang trono bilang bahagi ng royal family. Kapag walang tagapagmana, ang mga kaanak o sinusuportahan ng mga pari o militar ang maaaring maging susunod na paraon. Itinuturing silang may banal na karapatan kaya't hindi basta-basta na pinipili ng tao kundi itinuturing na itinalaga ng mga Diyos. Sunod sa piramide ay ang mga opisyal ng pamahalaan, mahadika at pari. Ang antas na ito ay kinabibilangan ng tagapayo ng paraon o vizier, mataas na pari at mga tagapamahala ng mga lalawigan o nomarch na nangangasiwa sa mga gawaing pampamahalaan at panrelihiyon. Ang vizier ay ang kanang kamay ng paraon na siyang nangangasiwa sa buong pamahalaan. Isa ang vizier sa pinaka-multitasking na opisyal sa buong sinaunang mundo. Wala siyang iisang tungkulin lang, kundi marami. Mula sa batas, infrastruktura, pananalapi at relihiyon. Ngunit paano nga ba napipili ang vizier? Ang paraon ang may kapangyarihang pumili ng vizier. Pinipili niya ang taong lubos niyang pinagkakatiwalaan. Maraming vizier ay galing sa pamilya ng hari o mahadika. Minsan, ito ay anak, bayaw o malapit na kamag-anak ng paraon upang masigurong tapat at walang pagtataksil. Pinipili sila base sa katalinuhan at kakayahan. Kailangan maging marunong sa batas, ekonomiya, relihiyon at pamamahala ang isang vizier. Kaya kadalasan ay dating scribe o skriba muna sila dahil mahusay sila sa pagbabasa, pagsusulat at pagtatala ng batas. Tinitingnan din kung may magandang reputasyon, walang katiwalian at may matibay na moralidad ang isang kandidato bago hirangin bilang vizier. May mga pagkakataon na mataas na opisyal ng templo o regional governor o tinatawag na nomarch ang itinatanghal na vizier, lalo na kung napatunayan ang kanilang galing sa lokal na pamamahala. Sunod naman sa piramide ay ang mga mandirigma. Ang pangunahing tungkulin ng mga sundalo ay ang ipagtanggol ang Egypt laban sa mga mananako. Sila rin ay nagpapanatili ng kapayapaan at kayusan, tagapangalaga ng seguridad, katuwang sa pag-unlad ng bayan at tagapagsulong ng kapangyarihan ng paraon. Bago magkaroon ng permanenteng hukbo, ang mga sundalo ay mga magsasaka na kinukuha lamang tuwing digmaan. Pagkatapos ng labanan, bumabalik sila sa pagtatanim. Ngunit sa panahon ng bagong kaharian or New Kingdom, nagkaroon ng permanenteng hukbo, kaya mas pinipili na ang malalakas, malulusog at disiplinadong lalaki mula sa iba't ibang panig ng kaharian. Sunod naman ang mga scribe o skriba. Ang mga scribe ay mga dalubhasang tagasulat at tagapag-ingat ng kaalaman sa sinaunang Egypt. Sila lamang ang iilang tao sa lipunan na marunong bumasa at sumulat, kaya't sila'y lubhang iginagalang at mahalaga sa pamahalaan, relihiyon at
at ekonomiya. Ang mga scribe ay tagasulat ng dokumento gaya ng record ng buwis, batas, kontrata, census at kasunduan. Sila ang nag-iingat ng kaalaman tungkol sa relihiyon, kasaysayan, medisina at agham. Sila rin ang nagsisilbing kalihim, tagasalin at tagapagtala ng ritual para sa mga opisyal at hari. Nagsisilbi rin sila bilang guro at tagapagsanay sa mga kabataang lalaki sa mga paaralan ng templo sa loob ng 5 hanggang 10 taon upang maging susunod na henerasyon ng mga skriba o scribe. Bakit kaya puro lalaki lamang ang mga scribe? Sa sinuunang Egypt, limitado lamang sa mga lalaki ang formal na edukasyon. Ang mga paaralan, karaniwang nasa loob ng mga templo, ay bukas lang para sa mga batang lalaki. Kadalasan ay anak ng ibang scribe o opisyal. Ang kababaihan ay inaasahang nakatuon sa tahanan, sa pagpapalaki ng anak at gawaing pangkabuhayan, kaya bihirang maturuan ng pagsusulat. Bagamat may karapatan ng mga babae sa pag-ari at debosyo, hindi sila karaniwang hinahasa sa larangan ng pagsusulat. Ikalawang rason bakit kaya puro lalaki lamang ang scribe. Ang pagiging scribe o skriba ay malapit sa relihiyon at pamahalaan. Dalawang larangan na kadalasang pinangungunahan ng kalalakihan. Dahil dito, lalaki ang hinirang para gumanap ng mga sensitibong tungkulin tulad ng paggawa ng batas, tala ng buwis, at panunumpaan ng opisyal. Ang mga scribe ay sumasamba kay Thoth, ang Diyos ng karunungan at pagsusulat. Sa kanilang husay sa pagsusulat, naging posible ang maayos na pamahalaan, pag-unlad ng relihiyon at pag-iingat ng kasaysayan ng kanilang kabiasnan. Ang mga scribe ay isip at manulat ng sinaunang Egypt. Sila ang nagsisiguro na ang kaalaman, batas, mga paniniwala at kasaysayan ng kanilang kabiasnan ay maipapasa sa susunod na henerasyon. Dumako naman tayo sa mga mangalakal o merchants. Sila ang mga taong nakikipagpalitan o nagbibili ng produkto, lokal man o mula sa ibang lupain. Sa sinuunang Egypt, sila ay mahalagang bahagi ng ekonomiya at ugdayang panlabas. Ilan sa mga produktong ipinagbibili nila sa mga karatig-buo o bansa ay mga lino o linen, palay at trigo, pabango at langis, mga palayok at alak. Binibili naman nila mula sa ibang bansa o lugar ang cedar wood, ginto at alahas, insenso at myrrh, ivory at hayop mula sa Africa, at mga kagamitang yari sa tanso at bronze. Ang mga mangalakal sa sinuunang Egypt ay tunay ng ekonomiya at kultura. Dahil sa kanila, naging masigla ang kalakalan, dumawak ang ugdayan sa ibang lupain at umunlad ang kabuhayan ng mga mamamayan. Sunod naman ang mga craftsmen at artisano. Sila ay mga dalubhasang manggagawa sa sinaunang Egypt na lumilikha ng mga kagamitang pang-araw-araw, alahas, kasangkapan, palamuti at mga monumento. Sila ay mahalagang bahagi ng lipunan, lalo na sa mga proyektong pang-arkitektura at panrelihiyon. Bagamat hindi kasing taas ng mga pari o opisyal, sila ay respetado dahil sa kanilang husay at ampak sa kultura. Karaniwan silang nakatira sa mga community villages tulad ng Deir el Medina, malapit sa mga proyektong kanilang tinatrabaho. Ang mga craftsmen at artisano ay mga tagapaglikha ng sining at ganda ng sinaunang Egypt. Sa kanilang likhang kamay, naipakita ang kayamanan ng kultura, pananampalataya at teknolohiya ng kapias ng Egyptian. Sunod naman ang mga magsasaka. Ang mga magsasaka sa sinaunang Egypt ay kabilang sa pinakamababang antas ng lipunan, ngunit sila ang pinakamahalagang bahagi ng ekonomiya. Sila ang responsable sa produksyon ng pagkain at tumutulong din sa mga proyektong pang-estado tulad ng pagtatayo ng piramid at mga templo. Hindi sila alipin, ngunit sila ay nakadepende sa kagustuhan ng mga maharlika o pamahalaan. Karaniwan silang nagtatrabaho sa lupaing hindi nila pag-aari. Mabigat ang kanilang gawain, lalo na tuwing tag-ani at panahon ng sapilitang paggawa. Ang mga magsasaka sa sinaunang Egypt ay haligi ng kabuhayan ng buong lipunan. Sa kabila ng pagiging mababang uri, ang kanilang sipag at tiyaga
ang nagsustento sa pagkain, buwis at mga proyekto ng Estado. Ang pinakahuli ay ang mga alipin. Ang mga alipin sa sinaunang Egypt ay mga taong walang kalayaan at naglilingkod sa ibang tao, sa mga paraon, maharlika, pari o sa Estado. Bagamat hindi silang pinakamarami sa lipunan, may mahalaga rin silang ginampanang papel sa kabiasnan. Sila'y karaniwang mga bilanggo ng digmaan. Karamihan sa kanila ay mga nahuling sundalo o dayuhan matapos ang digmaan. Mga may parusa sa krimen, ipinanganak sa pagkalipin, o bilang pambayad sa utang. May mga naging alipin pansamantala bilang kapalit ng hindi nabayarang utang. Ano nga ba ang kalagayan ng mga alipin sa sinaunang Egypt? Karaniwan sila'y walang karapatang pumili ng sariling buhay o trabaho. Mailan sa kanila na maaring palayain ng kanilang amo, lalo na kung naging tapat o matagal nang nagdilingkod. May mga alipin na mas mabuting trinato kaysa sa inaasahan, lalo na sa bahay ng mga maharlika. Paano nga ba nakaapekto ang strukturang panipunan sa pamumuhay ng mga Egyptians? Una, ang pagkakaiba-iba ng karapatan at pribilehiyo. Ang mga nasa itaas ng struktura gaya ng mga paraon at mga pari ay may maranyang pamumuhay at may kontrol sa yaman at relihiyon. Samantalang ang mga nasa ibaba ay may kaunting karapatan at limitadong oportunidad sa pag-unlad. Ikalawa ay ang pagpapalakas ng organisadong pamahalaan. Dahil sa malinaw na tungkulin ng bawat antas, naging madali ang pamamahala ng malawak na kaharian at pagpapatupad ng batas. Ikatlo ang pag-unlad ng infrastruktura at kultura. Ang organisadong lakas paggawa ng mga nasa mababang antas ay nagbigay daan sa pagtatayo ng malalaking gusali tulad ng mga piramid at templo, at sa pag-unlad ng sining at arkitektura. Ikaapat ang pagpapanatili ng paniniwala at tradisyon. Ang mataas na papel ng mga pari ay nagpapatibay sa relihiyong Egyptian na naging sentro ng kanilang pamumuhay at panitikan. At ang pinakahuli, ang limitadong panlipunang pag-angat. Bihira ang pag-angat ng estado sa isang individual. Subalit may ilang tagumpay ang mga scribes o manunulat na maaaring tumaas ang kalagayan o katayuan dahil sa edukasyon. Ang strukturang palipunan ng sinaunang Egypt ay may malaking epekto sa pamumuhay ng mga Egyptian. Bagamat ito ay nagbigay ng kaayusan at tumulong sa mga proyektong pambansa, ito rin ay nagdulot ng hindi pantay na karapatan at pribilehiyo. Ang ganitong sistemang organisado pero may hindi pagkakapantay-pantay ay naging salamin ng kanilang kultura, pananampalataya at paraan ng pamumuhay. Sa parehong kabiasnan, nakapag-ambag ang strukturang panipunan sa kaayusan at pag-unlad. Ngunit nagpatibay din ito ng hindi pagkakapantay-pantay. Sa pamamagitan nito, lumago ang agham, sining at teknolohiya. Ngunit sa kapinsalaan ng mas mababang uri ng tao. Ang lipunan ay uunlad kung bawat isa, mataas man o mababa ang katayuan ay kinikilala, ginagalang at pinibigyang halaga. Sa ating panahon, hindi na dapat ikulong ang pag-unlad sa iilan. Lahat ay may papel at may kakayahang mag-ambag sa kabutihang panglahat. Kung may pagkakapantay-pantay, pagkakaisa at malasakit. Kung ikaw ay nabuhay sa sinaunang lipunan ng Egypt o Sumer, saang antas ng strukturang panlipunan mo nakikita ang iyong sarili? At ngayong ikay nabubuhay sa kasalukuyang panahon, paano mo magagamit ang iyong boses at kakayahan upang makatulong sa pagbuo ng isang lipunang mas makatarungan, pantay at makatao?